Kasama ko po ngayon si Mr. Joey Estremera at mga kasamahan niya, Garments Factory Workers sa Quezon City. Ang kanilang reklamo, wala po sa minimum ang kanilang sahod at kulang-kulang sa benepisyo. Quezon City, NCR po yan, 537 po ang minimum 8 hours kada araw. Magkano pong pasahod sa inyo ngayon? 360 po a day. Ilang oras? 8 to 6 po nang. Bali 10 hours po. Binabayaran ba kayo sa OT? Hindi po. Wala na nga po kayo sa minimum, wala pang OT. Opo. At wala ring 13 month? Kulang-kulang po yung 13 month. Ano yung sabihin po ng kulang-kulang, sir? Binabase lang po nila kung magkano po yung sahod namin. Hindi, kasi ang 13 month po talaga yung isang buwang sweldo ninyo. Opo. Hindi po. Sa minimum wage? Opo. Okay, hindi umabot sa ganon. Hindi po. Maliit lang po. Magkano lang po halimbawa? 9,000 po. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Bali po ako, wala pa po. Bakit po wala? Ilang taong ka na ba sa kumpanya? 3 years po. 3 years na, wala pa rin SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Batas po yun. Yung iba po, meron naman. O bakit ikaw wala, sila meron? Nagpasa na po ako sa kanila. Hanggang ngayon po, wala pa pong sabi po nila, sila na po yung mag-aasikaso. Ito, sir, tingnan mo ha. Ang difference between 537 to 360, dapat 704. Minus 260 na yung per day mo. Opo. Equals to 344 per day ang nalulugi sa'yo. So, 344 times ilang araw sa isang linggo? 6 days po. Times 6 days is 2,064. Times 4, isang buwan, 8,256. Times 36 months equals to 297,000 plus. Ito yung perang nawala sa iyo na babawiin mo. Ganon din ho ba sila? 9 years. Magkano sweldo mo? 420. Medyo mataas-taas. Sabihin natin. Hindi po, pare-pareho. Hindi pare-pareho? Opo. Meron pa 26 years. Para ka nanalo ng loto. 20 years. Ako, bangklap. Mr. Tony Tan. Yes, sir. Sir, andito po yung mga trabador ninyo. Wala po sa minimum, sir, yung kanilang mga sweldo. Wala po, hindi kaya eh. Pero sir, ang sasabihin sa'yo ng DOLE, batas natin, dapat kayanin mo. Ang problema, yung mga tauhan ko na dati, hindi ko na kaya isuportahan lahat kasi napakahina naman yung garments ngayon. Sana, sir, naintindihan nyo. Sir, Oo. Yeah. yung ganong klaseng paliwanag na mahina, hindi po ubra yan sa DOLE. Wala lang po nakalagay sa batas na kapag mahina yung inkita, huwag ka na magpasweldo ng tama sa mga tao mo. Wala akong ganon. Kung mahina, dalawang pwede mong gawin. Magbawas ka ng tao mo at sabihin mo, no work, no pay, or magsara ka na lang. Sige, okay. Pero for the meantime, sir, kailangan bayaran mo yung mga utang mo sa mga tao mo. Marami kang utang sa kanila, sir. Paano akong utang doon? Example, kay Joey, ang bayad mo is 360 pesos per day. Nag-compute na po kami, difference po between 537 sa 360 na pinapasahod mo plus OT na dapat mapunta sa kanya na 167, ito po ay 2,000 pesos and 64. So, times 1 month, times 3 years, sir, maghawak ka sa upuan kung meron ka upuan dyan para hindi ka matumbap. 297,000 pesos po ang utang mo dito kay Mr. Joey. Ano pong reaksyon mo? Paano magiging ganyan ang utang ko? Ay, hindi ka nagbabayad ng tama. Sir, hindi pa ako tapos. Okay. Meron dito, 20 years mo na hindi pinapasahuran, baka 1 million. Patay kang Paano bata ka. itong kumpanya ko, 3 years lang, my kid. Pinalitan po nila yung pangalan. Ikaw palit kumpanya, pero siya rin may-ari. Opo, sila din po yun. Ikaw din may-ari. Parang ikaw palit damit, pero hindi ikaw palit kalsulsilyo. Yun din. Yung dating kumpanya sa auntie ko, oo nga, ako din naman ang katiwala. Ako din naman ang bantay. Nung nakaloon na sakit si auntie, wala na yon, nasarado. Binayaran na sila. Tapos na sila doon. Okay. Sige. Kung sa mga nabayaran, okay na yan. Sige, okay na lang. Dito na muna tayo magbase. 297, bawat isa kanila siguro. Baka merong 100, may 297, may 150. Mag-ready ka na lang kasi ikaw patawag DOLE. Okay, good. Magandang hapon po, Secretary Bello, sir. May tatanong lang po ako, sir. Yung isang kumpanya, nagpalit ng pangalan, change of ownership, pero yung previous owner, kamag-anak po at siya po ay tagapamahala din nitong present owner. Di ba, sir? Parang pareho lang yan? Pareho pa rin yung mga management? Oo, pareho lang po. Dapat, sir, may makukolekta ng mga benepisyo, tuloy-tuloy yung mga present. Tuloy-tuloy yan po. Tuloy-tuloy po yan. Secretary Bello, darating po kami sa inyong tanggapan. Sobrang thank you, Secretary Bello. Sir. Sige po. Sige, Rapi. Thank you po. Okay. Tony. Hello, sir. Hindi lahat yung na pareho yung mga may-ari. May mawala, may lakdagan. Hindi naman kasi binago nila, yung iba, wala na. Kasi katulad yung sa auntie ko, yung mga dyan na wala na,
Okay. Sige, sir. Ganito lang, sir. Paliwanag ka lang sa dole. Punta ka lang doon. Paliwanag ka sa harap ni Secretary Bello. Okay, sige. Ganun na lang. Ay, ano magagawa natin, di ba? Wala kang magagawa, sir. Batas yun eh. Siyempre, batas. Halapan na lang natin, di ba? Very good. Magaling sumagot si sir. Thank you, ha. Sige, sir. Sasamahan po namin kayo sa dole. Maobliga ito magbayad. Ano po ang napag-usapan po ninyo sa loob ng conference room with the mediator, conciliator officer po natin? Settlement. Pumayag na po kayo sa settlement. Settlement. Magkano po ang natanggap ng bawat isa po sa inyo? 55,000 po. Okay na po sa inyo yun? Okay na po. Okay na po. Sir Radol, Rapitol po, maraming salamat po. Nakuha na po namin yung aming kakulangan sa sahod. Sana po marami po kayong matulungan pa. Mabuhay po kayo, Sir Rapi. Makakauwi na kami sa aming probinsya. Si Crisia Rodriguez and Gerald Salva. Reklamo nila syempre yung kumpanya. May mga illegal deduction daw po na kinakaltas sa kanila. 380 lang daw po ang bigay sa kanila, Idol. Ang sa Bulacan po, dapat ay 400 per day. Opo. Ano pong trabaho nyo doon, ma'am? Sir, ako po ay checker. Ito po ay forklift operator. Sila po ay pahinante. Bale, 3 years, may 2 years po. Ngayon lang po kami naging 380. Nung starting po namin, sila 280, kami po ay 300. Meron ko yung benefits, ma'am. Nito lang po, nagkaroon lang po ako ng benefits last year, which is 1 year na po ako. Sila po, nakaltasan po siya nung September, hindi na po naulit. Tapos, ito po, below minimum na wala pa po silang benefits. 13-month pay. Meron naman po, pero kung tutuusin po namin nung kami yung nagtutuos, kasi hindi po nila pinapakita yung computation, kulang po. Ma'am Win, magandang hapon po sa inyo. Oo, ma'am, papatawagin ko na lang sila. Tapos doon na lang po dapat sa dole magharap. Yun nga po talaga ang gusto namin mangyari, ma'am. Talagang sa dole ko magharap-harap. Kaya po namin kayo tinatawagan, A, para isabi sa inyo na magkita-kita kayo dun sa dole, and then B, para makuha sana yung side nyo kung gusto nyo pang magsalita. Para naman maging fair kami dito, hindi yung sila lang nagsasalita. Gusto ko mabigyan kayo ng pagkakataon, maibigay yung inyong panig. So tama ba yung sinasabi nila o mali na kayo ra po ay hindi nagpapasahod ng tama? Mababa po yung sahod, below minimum po. Pero sir, kung aayusin naman po, pwede naman po sila magpunta sa dole. Haharap naman po kami. Good! Yan ang gusto ko. May pag-amin agad. So I really appreciate that, Ma'am Win. Ma'am, sana lang po maging fair po yung maging pag-uusap natin. Kasi marami na pong cases ng illegal termination sa dole kami na nangyari. Ang binitawan pong salita ng HR namin na, sige, bayad-bayad lang naman yung mga tao na yan eh. Magandang hapon po, Mr. Regala. Magandang hapon po, sir. Ang gusto kasi ng mga empleyado, sir, na kapag nagreklamo sila at nabayaran sila, huwag silang tanggalin. O dapat po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ngayon. Kung tinanggal po sila, sa NLRC na po yun. Ayun. Ma'am Win? Yes po. Sa dole po kayo mag-usap-usap, ibigay nyo po yung nararapat na sweldo nila, and then wag nyo po sila i-dismiss. Sige po, sir. I-relay ko po kay boss. Kasi ma'am, pag dinismiss nyo sila, ito po, seryoso, hindi po pagbabanta to. Hanapan ko po kayo ng butas yung company nyo. Lahat po ng legal na paraan gagawin ko po para kayo po ay malintikan. Okay, ma'am? Okay po. Madam Win, salamat po sa time na binigay nyo sa amin, Madam Win, ha? Thank you, sir. Sir Dante, Yes, sir. darating po kami dyan, Sir Dante, kasama sila para ayusin yung problema. Yes po. Sige po, hintayin po namin sila dito. Mabuhay ko kayo lahat dyan sa Dole, Bulacan, Sir Dante. Maraming salamat po, Sir Rapi. So, Madam, sa Dole, tapos binigyan ko na ng warning na huwag kayong sipakin. Sana nga po, sir. Ano ba may nito? Chinese, Filipino? Chinese po, sir. Sa totoo lang po niyan, sila ayaw na pong bumalik kasi meron pong mga issue na after po naming magreklamo, mapapag-initan kami yung hanapan ng butas, mumurahin kami, ganun. Hindi, nasa inyo po yan. Kung gusto nyo mag-stake, ang pagkakaintindi ko, parang gusto nyo mag-stake kasi ayaw nyo ma-illegal dismissal. Kasi ma'am, ganito yan eh. Pag kayo po i-dismiss, dapat po babayaran yung inyong separation pay. Okay. Kung ilang taong kayo doon. Lahat ng mga pera i-compute yan. Pero tama nga po kayo, ma'am. Kung tutuusin na medyo strained ng relationship. Strained, meaning hindi na maging maganda yan. Dahil nga po sa pagreklamo nyo against them. Hindi po ba maaari na kapag po kami umalis, yung mga maiiwan po naming empleyado doon, maitama yung sahod, magkaroon ng benepisyo, mawala po yung deduction. Kasi kawawa din naman po sila.
Palakpakan nga natin si Madam. Aba. Ma'am, pinahanga mo ako doon. Kasi po, bumabiyahe po sila, malalayo po yung biyahe. Wala pong SS, walang PhilHealth. Kung ano man po yung mangyari, di ba? Nakakaawa naman po, naiiwan namin sila. Nandito na naman po din kami. Ituloy na po namin yung laban namin para sa kanila rin. Kumbaga, you will sacrifice. Opo. Para doon sa mga maiwan. Opo. Wow, isa pang palakpak. Ma'am, pinahanga mo talaga ako. Nahindigin balahibo ko sa hanga. Napakabuti niyo pong tao. Dahil dyan, I will do everything na makuha niyo po yung narapat sa inyo, pati yung mga nandoon, mabigyan ng tamang compensation. Salamat po sa inyo ha. Ma'am Crizia Rodriguez, hindi ko makakalimutan yung pangalan na ito from now on. Thank you po. Meron isang katulad mo, okay? Mabuhay ka, Madam. Vivian, samahan sa dole itong sila Madam Crizia, mabigay lahat ng pera nila at kung sila ay gusto tinanggal, separation pay. Pero ang pinaka-importante, yung lahat na maiwan doon kung sakali man sila iaalis na, maituwid yung mga sweldo. Meron kayong initial agreement na? Meron siya. Babayaran niyo po ngayon. Cash po ba yun, ma'am? Kasi, pero gusto ko yung ipaliwanag na sa pagpirma niyo po dito sa quitclaim, ibig sabihin wala na po kayong habulin pa. Gusto ko lang po tanungin yung HR namin bilang siya po yung namumuno ng gahawak ng tao. Kung willing pa po ba siyang pabalikin kami sa trabaho? Ano po masasabi niyo? Sabi naman po sa akin, pwede naman daw po sila bumalik kung gusto nila. Yung ating subject for settlement ngayon, iba yung sinasabi, nakikita yung problema, no? For the sake of the benefit, para lang magkaroon ng paglilinaw, pwede natin itakil siya, no? So, sinasabi nyo, merong hindi dismissal, ganun ba? Usually, pag nag-a-absent po kami, memo lang po yung binibigay niya. Linawin natin yung absent na with official leave o hindi nagpaalam, magkaiba siya, no? Pero pag usually with leave naman ang pag-absent, talagang wala naman siyang penalty kasi hindi naman siya offense. So nagkakaroon lang ng offense kung hindi nagpapaalam. Hindi siya nagpaalam without even notice. Tinawagan niyo po sila na may return to work order. Sa calls namin, tinatawagan ko sila, hindi sila sinasagot nila. Bakit naman po yung ibang employee nitong past na nakakaraang situation? Pag nag-a-absent, memo lang po yung nare-receive nila. Bakit ngayon pong nag-complain kami about sa karapatan namin, bibigyan na po kami ng dismissal? Siguro naman ma'am, meron din kayong prosesong i-observe. So antayin niyo na lang po yun. Siguro naman nag-issue kayo ng notice to explain. Hindi pa naman yung dismissal. Kasi nga para maging valid yung dismissal, meron tayong tinatawag na twin notice rule na dapat not less than 5 days. So mag-explain kayo. It's your right kung mag-explain kayo hindi. Pero dapat mag-explain kayo. After that, yung pangalawang notice, yung memorandum na tinatanggal kayo kung ganun man yung magiging penalty. So, wag na naman muna natin yung pag-usapan. Siguro kung gusto niyo kung ganun nga mangyayari, di bumalik na lang po kayo rito sa aming office. Hanapan uli natin siya ng settlement, no? So, tutuloy na po natin yung pag-fill up sa quitclaim. Okay po? Okay, sige. Both parties appeared. The responding party manifested that they are now giving the amount as initially agreed. The other side advised the requesting party that they will be required to fill up and sign the quitclaim and the release, which means that they are now waiving any other and all claims arising from the relationship from today and backwards.
Idol, salamat po. Nakuha na po namin yung dapat para sa amin. Salamat po dahil ginamit kayo ng Panginoon para mapaglaban yung karapatan namin dahil para sa amin din po. Maraming salamat po, Idol. Thank you po. Maraming salamat, Idol.